God. He is the creator of the ends of the earth, and He will never get tired or weary. Amen. And for those who wait upon the Lord, their strength will be renewed. And so let's sing this song and let's declare that our strength will rise as we wait upon the Lord, for He is faithful to His promises. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord our God. You reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not think you grow weary. Amen. Our strength will rise as we wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord our God. You reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not
Mapagpalang araw po para sa lahat ng mga kapatiran sa Messiah Mission International Ministries at lahat po ng mga nakakasama natin palagi dito sa FB at sa YouTube channel ay isang magandang araw ng linggo para sa ating lahat at hayaan po natin na sa pagkakataong ito, salo-salo po nating enjoy ang mensahe ng Panginoon para sa atin. Siyempre po, bawat araw, bawat umaga, bawat minuto na binibigay sa atin ng ating Panginoon na special, lalo na kung kasama natin ang ating Panginoon. Sa pagkakataong ito ay mapalad tayo sapagkat naniniwala po ako yung mensahe ng Panginoon, saktong-sakto to para sa lahat sa atin. Naranasan nyo na bang mapagod? Or nanghina yung inyong pangatawan? Naku, marami pong nagkakaganyan ngayon, lalo tigit sa lahat na tayo po ay na-stuck sa bahay dahil mahigit isang taon na po tayong naka-quarantine. And I believe, pwede pa namang mabalik yung dati nating sigla, yung dati nating lakas, upang tayo po ay lalong maging makisig. At kung yan po ang nais ninyo sa pagkakataong ito, saktong-sakto dahil hindi po kayo nagkamali ng pakikinggan sa oras na ito. Dahil ang mensahe ng ating Panginoon ay may kinalaman po sa ating sa atin pong kalakasan. Ang pag-uusapan natin, ang tinutukoy po ng inyong lingkod, ay patungkol sa renewed strength. Yan, tama po, renewed strength, at mahalaga po na matutunan natin ito para manumbalik yung dati nating lakas at yung ating dating sigla. Kung kayo po ay ready na, ay atin pong buksan ang kanyang mga salita at atin pong basahin. If you have your Bible with you, you can open it in Tagalog, in English, o whatever translation na patok po para sa inyo. Pero ako po, babasahin ko po mula sa New International Version at ito po'y matatagpuan natin sa Isaiah chapter 40 verse 31. Ito po ang sinasabi, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagle. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Yan. Napaka-familiar po nitong text na ating binasa. Ako palagay ko parang during my youth days, isa ito sa mga talata na talagang pinanghahawakan ko dahil alam niyo naman ang mga kabataan, ayaw niya na maubusan ng lakas, ang mga kabataan ayaw niya na mapagod. And this verse ay una kong naengkwentro nung ako po ay kabataan at bago sa ating Panginoon. And since then, ay tumatak na sa isip ko ito pong talatang ito. At kung hindi po ako nagkakamali, siguro po I have made and I have delivered several messages or preachings out of this particular text. At sa pagkakataong ito ay naniniwala ako ito'y bagong revelation ng ating Panginoon sa atin, bagamat maraming beses natin nabasa yung text, or gaya ko, maraming beses ko na naengkwentro yung text at napag-aralan at nakagawa ng several sermons out of it. Ngayong pagkakataon na ito sa atin pong pag-aaral, meron po akong 3 bagay na gusto pong bigyan natin ng pansin. Pero bago yon, hindi po mayaalis na para maintindihan natin yung buong konsepto ng Isaiah chapter 40 verse 31, i-connecta po natin sa agila. Ayan, kasi nabanggit po doon sa talata nating binasa, they will soar on wings like eagles. Ano bang kinalaman ng eagle? Bakit biglang napasingit yung eagle dyan? Bakit hindi na lang dove? Bakit na lang any other kinds of birds or animals? Well, ganito po yan. Ang agila po ay isa po yan sa masasabi natin talagang malaking hamon, no? O sabihin na natin, isa sa nilikha ng Panginoon na marami tayong pwedeng makuhang lesson. At isa po dyan ay yung strength ng isang agila. At ang agila po ay talagang mahaba ang buhay. At bakit nga ba? Ang agila po ay habang sila po ay nag-iedad, ay syempre po nalalagas yung kanyang mga balahibo, yung kanilang lakas, syempre parang tao rin, nanghihina, no? At pero ang kaibahan po sa agila, ang agila po ay meron siyang paraan
para muling mapanumbalik yung kanyang lakas. Okay? So, pag dumarating po yung point na ang agila ay nangihina at medyo nag-iedad na siya, para mapanumbalik yung kanyang panibagong lakas sa kanyang katawan, ang gagawin po ng isang agila ay aakyat po siya doon sa tuktok ng bundok. At pagkatapos doon po ay mamamalagi siya hanggang sa yung kanya pong mga balahibo ay unti-unting maglulugon, no? Yun yung tawag sa Tagalog. Yun yung proseso kung saan nalalagas dahan-dahan hanggang sa maubos yung kanyang balahibo. Pero, nako, kalbo na siya. Paano siya makakalipad? Hindi po. Meron pong proseso kung saan ay tutubo yung mga bagong balahibo. At kung kayo po nakapag-alaga ng ibon o ng manok, no, for that matter, ay alam nyo yung proseso ng paglulugon. At ayon po sa mga dalubhasa, sa mga veterinarians, ito sa animal ay medyo irritating. Sa mga ibon, irritating yung proseso na yan. Kasi syempre nga naman, swollen yung kanilang balat habang umuusbong yung mga straw na eventually nagiging feather, ay masakit po yun, no? Masakit yun at mahirap talaga sa pakiramdam. And so think of an eagle. Imagine niyo po yung eagle habang dumaraan doon sa proseso na yan. At hindi siya makalipad, syempre, dahil wala siyang balahibo, wala siyang pakpak, wala siyang wings, no? And so mag-aantay siya doon sa proseso na yan hanggang sa dumating yung time, no? Mahabang panahon until the time na kumpleto na uli yung kanyang balahibo at wala na yung mga pamamaga ng kanyang mga balat, no, ng kanyang mga muscles. And that's the time na ayon po doon sa pag-aaral, si agila ay manunumbalik uli yung kanyang lakas, no, para uli siyang bata, no, parang hindi tumatanda. At kapag inilatag niya na naman yung kanyang pakpak, tandaan na ang agila, they don't fly. Okay? They don't fluff their wings. Ang mga agila po, they just glide. Yan yung kanilang paraan. Kaya po sila nakakalipad dyan sa himpapawid. Hindi kagaya ng ibang ibon na kailangan po ipapluff nila yung kanilang mga pakpak. Sila po, they just glide. No? So, kaya makikita natin na sabi nga, sila ang hari ng himpapawid. No? At yung proseso na yan, with that in mind, ay gusto ko pong tignan natin kung tayo po ay nanghihina, ano ba yung mga dapat nating gagawin? Well, 3 bagay po, no? 3 bagay para sa ating renewal of strength. Ang una po is the procedure of renewing our strength. Well, makikita po natin yan doon sa ating talata na binasa. Ang sabi, they that wait on the Lord. Okay? So, yung mga nag-aantay sa ating Panginoon. So, dapat merong tayong panahon na we approach God. No? Yung pag-aantay, it is not just simply waiting, kundi we're waiting on the Lord. Tayo po'y nag-aantay sa ating Panginoon. Alam niyo, isang bagay na natutunan kong pinakamahirap gawin sa mundo ng kahit sinong tao ay ang mag-antay. Hindi ho ba kapag kayo po ay merong katipan o kausap, ka-appointment. At kahit ngayong panahon ng pandemya, may mga appointments tayo. Halimbawa, meron kang Zoom appointment, meron kang Google Meet appointment. Pagkatapos nandun ka na ng ilang minuto at hindi sumipot, nako, nakaka-disappoint, hindi ba? Kasi nga, yung pag-aantay ay hindi talaga maganda. Sa akin ho, ang tawag ko doon, pag nanakaw ng oras, no? So, mahirap, no, yung pag-antay dahil kung minsan, hindi mo alam, meron ka bang inaantay. Well, in the case of God, when we wait upon the Lord, hindi kayo mabibigo sapagkat kapag nag-antay tayo sa Kanya, unang-una, siya po ay tapat sa Kanyang pangako. Ikalawa, ay meron tayong aasahan sapagkat siya'y nangako at ang Diyos kapag nangako ay gagawin niya. Kaya hindi tayo dapat madismaya, no? Ang kailangan po natin is a patient continuance in an expecting attitude until we actually receive the fulfillment of the divine promise, no? So yung tiyaga sa pag-aantay, parang kagaya lang po yan ng kapag ang ulam ninyo ay munggo. Yan po ay isang masarap na ulam na hindi madaling iluto.
Bakit po? Sapagkat magpapalambot ka pa ng beans, no? Ng mga munggo. O kaya ang ulam na gusto mo ay, let's say, nilagang baka. Naku, napakasarap niyan. Or bulalo, for that matter. Hindi ho mabilis o madali, no? Yan yung mga pagkain na masarap, mabilis kainin, mabilis ubusin, pero matagal ihanda o iprepara. So, dyan po pumapasok yung pag-aantay, yung proseso ng waiting. Yung pong itlog na pula na kinakain natin kapag kaalmusal. Para siyang napaka-simpleng isipin, no? Pagkakakain tayo, wala nang luto-luto, bibiyakin mo lang, kakayurin mo doon sa shell, lalagyan mo ng kamatis, ng sibuyas, tapos pwede na. Meron ka ng masarap na almusal. Pero naisip ba natin, gaano katagal bago ginawa o napakinabangan yung pulang itlog? May mas malupit yan, century egg. Gaano kaya katagal? Isang century kaya talaga ang itinagal para mabuo yung isang century egg. Well, kidding aside, yung pag-aantay ay isang bagay na hindi madali. Pero yan po yung proseso na gusto ng Panginoon sa atin. Parang yung dinaranas natin ngayon, sabi ng Diyos, I will come and I will return soon. Pero how soon? Itong sinasabi ng Diyos na soon, no? Hanggang ngayon, ilang daang taon na ang lumipas, libong taon na ang lumipas, pero bakit hindi pa rin nangyayari? Kaya nga sabi ng mga ilang hindi mananampalataya, tinutuya nila ang Diyos at sinasabi nila, baka nakalimutan na kayo ng Diyos. Well, tandaan po natin, iba yung relo natin, iba yung relo ng Diyos, no? Sa atin po, 1,000 years ay isang araw lang sa ating Panginoon. So, kaya yung sinasabi niya, ako'y babalik agad, sa isip ng Diyos, mabilis lang yon. Pero sa isip natin, ay matagal. Lalo na po kapag tayo nag-aantay. At ang naisip ko po, bakit gano'n? Kapag tayo nag-aantay, parang mas mabagal yung oras. Yan. So, the secret is on the procedure na tayo po ay mag-antay sa ating Panginoon. Secondly, to those who live in this Spirit is given the promise of renewing our strength. Yan. So, dito naman po ay makikita natin na ang sabi ng ating Panginoon, they shall renew their strength. Okay? So tayo na mga nag-aantay sa Kanya, ang pangako ng Diyos, tayo daw po ay magkakaroon ng renewal of our strength. That is the promise. Our spiritual strength seems to include mga bagay na dapat tatandaan po natin na talagang nais ng Panginoon na makamit natin. At makikita natin tatlong bagay po dito, no? Clear and comprehensive view of the truth of God, na sinasabi natin madalas ay knowledge is power. At totoo nga naman na yung ignorance sa katotohanan ng Diyos ay masasabi natin na ito po ay isang kahinaan. Also, a correspondence between our will and affection and the truth existing in our minds. Yan, yung mga bagay na masasabi po natin na may kinalaman sa ating kalooban, doon sa affections ng katotohanan na nandyan sa ating isipan, and the divine consolation. Ano po yun? The joy of the Lord is our strength. Ngayon, tatandaan natin, ano po, pangako ng Diyos, tayo na mga nag-aantay sa Kanya, we will renew our strength. Ikaw na nanghihina ngayon, nanghihinang pisikal, nanghihina sa damdamin, nanghihina sa kaisipan, o anumang uri ng panghihina ang nararanasan mo ngayon. Nais kong ipaalala sa iyo na meron tayong Diyos na nangako sa atin at ang pangako niya, He will renew our strength kung tayo lamang ay tunay na mag-aantay sa Kanya. Ikatlo po, at panghuling bagay na gusto kong bigyan natin ng focus sa mga oras na ito ay the product of this renewal of strength. Ayan. So pag tinignan po natin, ano ba yung magiging produkto ng renewal of strength na pinangako ng Diyos sa atin? Balikan po natin yung ating binasa. Ang sabi po doon, they will soar on wings like eagles.
They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Gusto niyo bang maranasan yan? Na para bang wala kang kapaguran? Dito sa mundo, yung mga athletes in particular, na uso po sa panahon natin ngayon yung mga energy drinks, no? Itong mga energy drinks na ito ay ginagamit para ma-replenish yung electrolytes na nawawala sa ating katawan habang tayo pinapawisan, habang tayo nag-workout, habang tayo po ay gumagawa doon sa mga sports activities natin. Lalo na yung mga nandun sa competition. Noong araw, merong isang sikat na siklista by the name of Lance Armstrong. Sikat na sikat siya sapagkat 7 beses siya po ay nag-champion sa Tour de France. At talagang ako po isang sa tagahanga at sinusubaybayan ko. As a matter of fact, sa panahon ngayon pong panahon na ito ay panahon ng Tour de France, no? At aking sinusubaybayan. At pag pinagmamasdan ko at kinukumpara yung noon at tsaka ngayon, parang hindi pa rin ako makapaniwala na itong mama na ito, na cancer survivor, ay ganun siya kagaling, no? Parang yung mga paahon, parang patag lang at mabilis niyang naaakyat. So much so na siya po ay ang katangi-tangi na nagkaroon ng 7 medalya sa larangan ng international cycling. At yun yung pinaka-prestihiyosong cycling event, no? Yung Tour de France. Kaya lang, isang araw ay nadiskubre na itong mama na ito ay nandadaya, no? So nakasuhan po siya ng doping. Anong ibig sabihin nun? Na siya po ay gumagamit ng sports enhancing drug. Gumagamit siya ng gamot para siya ay manatiling malakas at magawa niya yung kanyang gagawin at manalo siya doon sa event. So anong naging resulta? Ang naging resulta po na strip off yung lahat ng kanyang medalya, yung 7 Tour de France medal niya ay binaliwala, hindi na kinilala nitong prestihiyosong event na ito. Bagamat naalala pa rin natin, pero wala na doon sa official record ng Tour de France. Di ba nakakalungkot? Well, going back sa atin pong pinag-uusapan, kung ang mundo, ganyan ang gagawin, may pandaraya at merong consequence, sa Diyos naman natin, kung tayo po'y susunod sa Kanya, matututo tayong mag-antay at hindi tayo gagawa ng kaparaanan na sarili natin. Ang pangako ng Diyos, we will soar on wings like eagles, we will run and not grow weary, and we will walk and not be faint. Yan ang nais natin sa ating buhay. Magtiwala tayo sa Kanya. Panghawakan natin yung Kanyang mga pangako. Ngayong panahon ng pandemya, huwag tayong malungkot, huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat ito'y matatapos. May tamang panahon ng Diyos. Isang araw ito'y matatapos at ating babalik tanawan upang makita natin yung kagandahang loob, yung kapangyarihan, yung biyaya ng Diyos na siyang magsasalba sa atin sa ganitong kalagayan. Tayo po ay humahawak sa kanyang mga pangako. Ang sabi niya, hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya naman, kung tayo nanghihina, ang kalakasan natin ay ang Diyos. Kung tayo po'y nawawalan ng pag-asa, kumapit tayo sa Kanya at yung pag-asa, yung pangako na binibigay niya, yun po ang ating panghawakan. Ano man ang inyong kalagayan, tayo po ay mag-antay sa Diyos sapagkat tiyak na tiyak, yung pangako niya, gagawin niya, pagpapalain Kanya, ako, tayong lahat. Maraming pong salamat. Nawa po tayo ay napagpala sa pagkakataong ito sa mensahe ng ating Panginoon. God bless everyone.
Sama-sama po tayo sa pagkakataong ito na lumapit sa trono ng ating Panginoon upang atin pong ipagtiwala sa Kanya lahat po ng mga bigatin sa ating mga buhay, lahat ng mga concerns natin. Ano man yan, tayo po ay pwedeng umasa sa ating Panginoon sapagkat walang bagay na mahirap sa Kanya. Kaya po, sa oras na ito, samahan niyo pong inyong lingkod, tayo po ay yumuko at tayo po ay lumapit sa Kanya sa panalangin. Aming Diyos, sa pagkakataong ito, sa ngalan ni Jesus, amin pong kinikilala ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Humingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan at amin pong ipinapailalim sa iyo ang aming mga buhay, Panginoon. Sa oras na ito, nais naming idulog sa iyo ang kalagayan ng mundo na ito, Panginoon. Patuloy, ulit-ulit at namamanhi kami, Panginoon, na itong pandemya na ito ay matapos na, upang wala na pong magbubuwis ng buhay, wala na pong mga mapapariwara ang pamilya, wala na pong mababaon sa utang. Sa halip, Panginoon, ay we can live a normal life. Lord, kung meron pong mga anomalya at kung totoo po yung mga ibang mga balibalita na nagsasabi na meron pong conspiracy behind this at yung mga nananamantala, yung gumagawa ng mga vaccines na siyang kumita dito po sa mga pangyayari na ito sa buhay, Lord, magsusulit po sila sa iyo. Yung mga tao na biktima, Panginoon, ay iyo pong kahabagan, lalo tigit sa lahat, marami sa amin ay nangangatakot ngayon, lalo yung mga napupuwersa na magpa-vaccine na kuminsan ay kulang sa information, Panginoon. Yung mga natatakot namang magpa-vaccine, Panginoon, bigyan niyo rin po ng kapayapaan at patuloy, Panginoon, umaasa kami sa iyo. Walang bagay na mahirap, Panginoon. Sa oras na ito, aming dalangin, ang bawat tahanan, Panginoon, ay punuan mo ng aming mga pangailangang pinansyal, material, pagkain, Panginoon, higit sa lahat yung kagalakan nagmumula sa iyo. Paintulot mo, Panginoon, yung mga may karamdaman, ikaw po siyang magpagaling, Panginoon. We speak healing sa lahat ng mga may karamdaman. Kasama po ang aking ama, si Papa Vic, Panginoon. Salamat po sa kanyang development ng kanyang health and we continue to claim yung kanyang patuloy na pag-recover at paggaling, Panginoon. Salamat din, O Diyos, sapagkat ikaw ay tapat sa iyong mga pangako at dalangin ko, O Diyos, na tulungan mo kaming sa tuwi-tuwi na ay lalago sa aming pananampalataya. Bagamat meron kami mga hamon na hinaharap sa aming buhay ngayong panahon ng pandemya, Panginoon, ay hindi nawa ito maging dahilan para kami tumalikod sa iyo at manghina sa aming pananampalataya. Sa mga oras na ito, Panginoon, yung mga anak namin na nag-aantay ng pagkakataon para makapag-enroll, Panginoon, we pray that you provide in heaven so that they could enroll themselves sa mga eskwelahan na dapat sila ipapasok. Bagamat ito po ay online learning, Panginoon, naniniwala kami na ang nais mo ang lahat ng mga bata ay mag-aaral at matututo, made-develop academically at ito makatulong sa kanilang pagkatao, Panginoon. Kaya dalangin ko, i-provide niyo po yung mga pangailangan ng bawat pamilya, lalo na po sa mga anak na nag-aaral, Panginoon. Yung mga papatapos pa lang sa mga klase, Panginoon, give them rest in between yung kanilang susunod na pag-aaral uli, Panginoon, para sa susunod na school year or semester. Marami pong salamat sa iyo, O Diyos. Salamat po sa iyong biyaya. Pagpalain mo rin lahat ng mga simbahay groups na magkakaroon ng gathering over Zoom or Google Meet, Panginoon, or via messenger room. Hayaan mo po na yung discussion session ay maging makabuluhan para lahat kami lalago sa pananampalataya. We give you all the praise, the glory, and the honor. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Salamat po sa inyong pakikisa. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. And as Isaiah chapter 40 verse 28 says, the Lord is the everlasting God. He is the creator of the ends of the earth, and He will never get tired or weary. Amen. And for those who wait upon the Lord, their strength will be